Magandang gabi mga kabarangay. Kahapon po hinatid sa kanyang huling hantungan ang namayapang dating Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Dapat po hindi na natin pinag-uusapan ang kanyang pamamayapa bilang paggalang. Subalit, ginagamit po ito ng kanyang mga kapanalig upang i-advance ang kanilang mga political na interest. Kaya napipilitan po tayo na banggitin din po ang mga bagay na ito. Halimbawa po, si Senator Bam Aquino. Sinabi po niya na kaya napadali ang buhay ng dating Pangulo dulot ng labis na pag-aalala sa kalagayan ng ating bansa. Kasama po dyan ang may kaugnayan sa China tungkol po ito sa West Philippine Sea. At ganon din po di umano ang nangyayaring mga paglabag sa mga karapatang pantao at yung kahirapan na rin. At sa bahagi naman po, halimbawa nila BP Robredo, Marojas at lahat na po ng oposisyon, ang kanilang sinasabi na ibang-iba ang panunungkulan ng dating Pangulo kung ikukumpara po sa ngayon, sapagkat tungkol po sa pagiging malinis sa kanyang o tungkol po sa pagiging hindi korap at tungkol din po sa kalayaan di umano. So in other words, ang kanila pong sinasabi dito na dapat ipagpatuloy ang legacy. Dapat nilang ipagpatuloy ang legacy ng dating Pangulong Noynoy Aquino bilang isang modelong administrasyon na walang hinangad kundi ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. At sa atin pong pananaw, tila baga umaasa na naman ang oposisyon na dahil sa kamatayang ito ni Noynoy Aquino, isa na namang Aquino ang susunod na Pangulo ng ating bansa. Sapagkat kung atin pong titingnan ang kasaysayan, nung namatay po si Ninoy noong 1983, pagdating po ng 1986, naging Pangulo si Cory Aquino, ang kanyang asawa. Nung namatay naman po si Cory Aquino noong 2009, pagdating po ng 2010 election, presidential election, naging Pangulo po si Noynoy Aquino. At namatay itong 2021 si Noynoy Aquino. So inaasahan po ng mga Aquino na isa na naman sa kanilang pamilya ang magiging presidente ngayong 2022. At ito ay pwede po nating sabihin na bagamat sa panglabas na anyo, nagbubunyi ang mga opposition o nalulungkot ang mga opposition sa kanyang pagpanaw, ngunit deep inside, pwede po nating sabihin sila ay nagbubunyi sapagkat magagamit nila ito upang sa darating na halalan sa 2022
ay pwede pong magkaroon na naman ng panibagong Pangulo na Aquino o kapanalig ng mga Aquino. Sapagkat inaasahan po nila na by sympathy votes muli makakapagluklok sila ng isang Aquino sa katauhan ni Bam Aquino. Halimbawa, sapagkat nagsalita na rito si Bam Aquino na ipagpapatuloy niya ang legacy ni Noynoy. Kaya po nasasabi natin na marahil deep inside ay nagbubunyi ang mga ito. Sapagkat kung hindi gagamitin ng mga kapanalig ni Noynoy ang kanyang kamatayan upang palitawin na talagang the best ang kanyang administrasyon. At kung ikukumpara sa kasalukuyan, ito ay ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Duterte ay napakasama. Katunayan, kung ating pong ulitin ang nasabi ni Bam, ito ang nagpadali sa buhay ni Noynoy sapagkat labis na dinaramdam nito ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Ang tanong po, ano ang ating paninindigan sa isyung ito? Mga kabarangay, masasabi po natin ng ating paninindigan, bagamat ito ay hindi magugustuhan ng kanyang mga kapanalig at tila lalabas na hindi natin iginagalang ang kamatayan ng dating Pangulo. Ngunit nais po nating banggitin ang katotohanan. Ang paninindigan po ng sambayan ng Pilipino, ng masang Pilipino, ang administrasyon po ni Pinoy o ni Noynoy Aquino ang pinakamasamang administrasyon. If we were going to be asked as to what kind of president of the Republic of the Philippines is President Benigno Aquino III, we will answer it this way. He is the worst president that we ever had. Opo, nakakasaling man po, pero ito po ang katotohanan. Si Pinoy po could be considered as one of the worst president that we ever had. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat sa kanyang panunungkulan po, Pinoy, wala pong naging pakinabang ang masang Pilipino. Ang higit na nakinabang sa kanyang panunungkulan ay ang mga kapanalig nila. Nagpayaman po. Habang yumaman ang mga kapanalig nila na siyang bumubuo ng oligarkiya, lalo pong nasadlak sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino. Sa panunungkulan po ni Pinoy, wala pong matatawag na achievement bagkus panay kasawian ang dinanas ng sambayan ng Pilipino. Una po dyan, bagong upo si Pinoy, August 2010, nangyari po ang grandstand hostage taking sa Lunita. Halos 20 ang namatay po doon ng mga Hong Kong nationals.
Simple lamang po ang problema. Yang isang pulis na suspendido, nais siyang makausap sapagkat ay hindi gumugulong ang kaso sa ombudsman. From 6 in the morning to 6 p.m. ang negotiation. Wala pong nangyari. Humantong sa kulang-kulang na 20 ang namatay doon. 12 hours. Si Pinoy ay naroon lamang, sabi niya, malapit sa Luneta. Hindi po nila nasolbar ang problema na yon. Lumala. Naging dahilan ng kamatayan ng mga Hong Kong nationals. Kulang-kulang na 20. Ang SAP 44, almost 12 hours na nagbarilan yung Mama Sapano Massacre. Nandoon po sila sa Zamboanga, malapit lang po. Naroon ang si Pinoy, naroon ang kanyang mga general. 12 hours halos na nagbarilan. Hindi napadalhan ng backup para mailigtas ang SAP 44 na yon. Walang nakapagbigay ng utos para mabigyan ng backup ang SAP 44 for 12 hours. Ang Yolanda noong 2013 sa Tacloban, ang gobyerno ni Pinoy hindi agad nakapag-responde. Mas nauna pa ang Taiwan, mas ang kwento ng mga taga-Bisaya, mas nauna pang nakarating mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na noong panahon yung mayor pa lamang ng Davao. Kinabukasan naroon na. Pero ang ayuda mula sa Malacanang, mahigit pa 1 linggo bago nakarating. At ang sabi pa ni Marujas sa mayor ng Tacloban, remember, umalis ka, ang mayor ay Aquino. Si Marujas, close friend ni Pinoy at DILG secretary at that time. Yung impeachment ni Chief Justice Renato Corona, pinakasalaulang trial na nasaksihan natin. Si Chief Justice Corona did not violate any law, yet napa-impeach ni Pinoy sa pamamagitan ng panunuhol with his DAP and PDAP sa mga senador at mga congressman para lamang i-impeach si Chief Justice Renato Corona, sapagkat nung panahon ng panunungkulan ni Chief Justice Renato Corona bilang Chief Justice ng Supreme Court, nagpalabas ito ng ilang decision laban sa Hacienda Luisita. Kaya naging personal ang galit nito. Ang galit ni Pinoy kay Chief Justice Corona. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya napatanggal ang dating maestrado. At pinilit niyang mapalitan ito ng kanyang appointee na kanyang tuta sa katauhan ni Chief Justice Lourdes Sereno. At that time, Chief Justice Lourdes Sereno was the most junior associate justice of the Supreme Court. And yet, she was appointed the Chief Justice na kung hindi po natanggal
sa pamamagitan ng co-waranto. Chief Justice Sereno could have been the Chief Justice for 18 years, the longest ever. Ang napulis scam, naganap po ito sa panahon ni Pinoy. At ang naalaala po natin sa balita noon, si Pinoy, kay Pinoy sumurrender mismo si Napoles. Yung sinasabi nila na malinis ang administrasyon, hindi po totoo. Walang katotohanan. Bakit po? It involved a lot of money. Yung pidap at dap na ginawang panuhol ni Pinoy sa mga senador at congressman. Yung Napoles scam worth billions. Panahon po ni Pinoy. Yung sinasabi ni Bam Aquino, na labis na nag-aalala si Pinoy, lalo na tungkol sa relasyon natin sa China, sapagkat implying that President Duterte is not doing his best to defend the sovereignty in West Philippine Sea. Ang katotohanan po niyan, isinuko ng Pilipinas ang soberenya ng West Philippine Sea sa panahon ni Pinoy in 2012, kung saan inutusan nila na mag-withdraw ang ating persa sa Scarborough Shoal, sapagkat ayon kay Secretary De Lusario, na siyang Secretary of Foreign Affairs that time, may kasunduan ang China at Pilipinas sa pamamagitan ng US na sabay na mag-withdraw ang pwersa ng China at ng sabay na mag-withdraw ang pwersa ng China at ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nag-withdraw upon order of Pinoy. Ngunit hindi nag-withdraw ang China. That was the time na ang China ay naggawa ng mga artificial islands. The Pinoy did not stop China from so doing. Ang ipinagmamalaki nila na sinasabi nila na ipinanalo ni Pinoy ang arbitral decision tungkol sa West Philippine Sea. That is but an empty victory, sapagkat hindi po ma-enforce ngayon yan, because China does not recognize that arbitral decision. So ano po ang sinasabi nilang legacy? In terms of infrastructures, wala po tayong mababanggit na substantial na naipagawa si Pinoy. Wala po. Ang kanyang administration was harping on JMA, the previous president, yung kanya pong sinundan. Yung kanyang incompetency as a president, isinisisi niya sa dating Pangulo, sa katauhan ni JMA. Sa buong taon ng kanyang panunungkulan, wala po siyang ginawa kundi sisihin si JMA at ipakulong. At lumalabas po na ang rason ay personal,
sapagkat nung panahon ni JMA bilang Pangulo, nagkaroon ng kaguluhan sa Hacienda Luisita at nagpadala po ng mga sundalo doon si JMA upang ihinto o mahinto ang mga paniniil ng mga Aquino laban sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Marami pong namatay doon. So ano po ang legacy na sinasabi nila? Ano ang naging legacy ni Pinoy? Kahirapan sa masang Pilipino habang ang ilang oligarkiya na kanyang pinaglingkuran ay lalong yumaman at napatatag. Sa panahon po ni Pinoy, ang ABS-CBN nakapangutang ng napakalaki sa DBP, hindi nagbabayad ng buhis. Hindi rin po nagbabayad ng utang at pira ng sambayan ng Pilipino sapagkat inutang po sa DBP. Ang DBP ay pag-aari ng gobyerno sa makatwid pag-aari ng sambayan ng Pilipino. Yung sinasabi po nilang daang matwid, sa panahon ni Pinoy, ang illegal drug trade umakyat po hanggang sa libil ng cabinet secretary. Ang mga kilalang protektor ay nauugnay sa kanyang gabinete. Halimbawa po dyan, si Senator De Lima na hanggang ngayon ay nakakulong dahil sa droga. At the time was the Secretary of Department of Justice. Nabalitaan din po natin na ang protector sa Quezon, Alcala, related, according to the report, related sa kanyang secretary, Proceso Alcala. Even in Naga, ang sabi ni may mga rumors na Robredo ang protector ng droga. Sa panahon ni Pinoy, ang Pilipinas ay naging narco-politics. Bakit? Ang mga mayors, congressman, governor, ilang mga huwis, ang mismong protector ng droga. Ang mga barangay captain, mga matataas na general sa PNP. Yan po ang katotohanan. Panahon po ni Pinoy. Ang teroristang komunista lumakas po. Lalong lumakas ang teroristang komunista sa panahon ni Pinoy. Kung atin pong babalikan ang kasaysayan, masasabi po natin na ang mga Aquino ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ng mga Pilipino. Yan po ang katotohanan. Aaminin po natin, isa po tayo sa nalinlang noon ni Ninoy Aquino na ang pinakamasamang Pangulo noon ay si Pangulong Marcos at dapat patalsikin at napatalsik po. Naniwala po tayo, isa po tayo sa sumisigaw noon na Ninoy, hindi ka nag-iisa. Sumisigaw po tayo ng kuri-kuri sa paniniwala that kuri was the best solution to the problem of the Filipino masses. We were made to believe that once Marcos would be ousted, and once Cory Aquino could be installed as president, ang Pilipinas ay magiging isang dakilang bansa. Ngunit nagkamali po tayo.
Because the biggest mistake in the Filipino lives is Cory Aquino. Cory Aquino, Benigno Aquino Jr., and Benigno Aquino III. Iyan po ang malaking pagkakamali sa buhay ng mga Pilipino. At isa po yan sa pinagsisisihan natin. Sapagkat isa po tayo na sumuporta kay Ninoy, kay Cory. Pero hindi na po tayo sumuporta noon mga panahon yun kay Pinoy. Hindi na po. Because we learned after Cory administration that Cory did not do something for the good of the Filipino people. Ang ipinagmamalaki po nila, icon of democracy. But what kind of democracy which Cory installed? A democracy without discipline. A democracy without responsibility. A democracy for the rich to do everything, exploiting the Filipino masses. Yun po ang ipinagmamalaki nilang demokrasya. Kalayaan para sa mayayaman na apihin ang mga Pilipino na maliliit. Kalayaan na pagsamantalahan ang mga maliliit na bumubuo ng sambayan ng Pilipino. Isang kalayaan na walang responsibilidad. Isang kalayaan na walang disiplina. Kung gawin ang gustong gawin. Sakim. Ito ang kalayaan na ipinagmamalaki ng mga Aquino. This kind of democracy has destroyed this country. Kaya tama po noon si Marcos sa pagsasabi na kung sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Binaliktad po ng mga Aquino. Sinuportahan po nila ang komunista na lalong nagpahirap sa sambayan ng Pilipino, naging private army ng mga korap na politiko. Naging malaking sindikato na walang ginawa kundi patayin ang mga Pilipino na nais ng kapayapaan. Pag-upo ni Cory noong 1986, pinalaya si Jose Maria Sison na naikulong na ni Marcos noon. Yung founder ng NPA na si Dainte Buscaino, at lumalabas po sa maraming balita ngayon na mismo si Ninoy Aquino kasama si Dante Buscaino at si Jose Maria Sison ang bumuo ng NPA. Naalala po natin from 1965 to 1969, nais ni Marcos bawiin sa Malaysia ang Sabah. Ano pong sinabi ni Ninoy? Sabah is not ours. Marcos is only diverting the issue from his corruption to Sabah issue. At ang masakit doon, sa kanyang privilege speech, binulgar niya ang Jabida Massacres na naging dahilan ng rebellion sa Mindanao hanggang ngayon. At iyan pa rin ang mga grievances ng Muslims, ng ibang Muslims. Yang Jabida Massacre na yan. Na ibinulgar ni Ninoy sa buong mundo just to advance his personal interest and to destroy Marcos. Without thinking of what would be the consequence for the country. Ganon kasakim si Ninoy. Ang gusto lang niya magawa niya o masunod niya ang kanyang pangarap. Hindi siya naging pangulo, ngunit dahil doon naging pangulo si Cory. Naalala po natin, panunungkulan ni Pinoy.
yung Kiram family sa Sulu. Gusto nilang bawiin ang Sabah sapagkat tumigil ng magbayad ng renta ang Malaysia. Nagrebelde sila pero ang kinampihan ni Noynoy o ni Pinoy ay ang Malaysia. Naalala pa natin noon na pinagbantaan ni De Lima, who was the Secretary of the DOJ at the time, na ididemanda niya ng sedition o rebellion ang Kiram family. So sa halip na tulungan ang kapwa Pilipino na ma-recover natin ang Sabah, kumampi pa si Pinoy sa Malaysia. Naalala din po natin, mga kabarangay, noong panahon ni Marcos, bawal po ang contractualization sa labor laws. Pero pag upo ni Cory noong 1989, by way of what is called the Herrera Law, na-insert po nila sa labor code, legalizing the labor contracting. Kaya ngayon, mayroon po tayong mga agency, mayroon po tayong mga contractualization. Kahit gustong alisin ni Pangulong Duterte ang contractualization, hindi po yun magawa. Bakit po? Sapagkat nasa labor code na po yan. And only Congress could amend the law. Pero itong contractualization po, panahon po ni Cory, ang nag-introduce po niyan, si Senator Herrera. Ngayon po natin nare-realize yan na ang ginawa ng Cory administration ay paglingkuran ang mga oligarkiya, ang mayayaman, as against the Filipino workers. Yung agrarian reform ni Cory Aquino noon, ang dami pong exempted ang sugarland, ang coconut. Kunwari, ginawa ng opsyon na pwedeng i-cooperativize instead na i-distribute ang lupa, pwedeng i-corporate. At yan po ang nangyari sa Hacienda Luisita. In other words, ang ginawa lang po ni Cory noon mga pampalubag loob na kunwari nagsiservisyo sila sa masang Pilipino. Pero ang katotohanan, ang kanilang pinagsisilbihan ay ang interes ng mga oligarkiya dito sa Pilipinas. At ganon din po, lalo na si Pinoy. Si Cory at si Pinoy walang kakayahang personal na mamahala sa ating bansa. Pinaikot lang sila, ginamit sila ng mga kanilang kapanalagyan, si Drilon, si Pangilinan, yung mga opposition ngayon, si De Lima, si Rojas, lahat po sila. At ngayon gusto nilang magbalik. Gagamitin ang kamatayan ni Ninoy. Kaya ina-advertise po nila. Ito ang mensahe natin sa inyo. You can never do it again. Noon, kaya niyong mamaniobra sapagkat mayroon lang po tayong mainstream media na inyong kasabwat, na sila lamang ang tanging nagpapalabas na kung anong gusto nilang palabasin para gaguhin ang sambayan ng Pilipino. Pero ngayon, because of the Facebook, dahil sa YouTube, at marami na nagsasalita na maliliit na mamayang Pilipino, kaya hindi nyo na po maluluko ang sambayan ng Pilipino. Isa po sa dahilan kung bakit pinipilit po natin na makapagsalita upang maipahayag ang damdamin, ang saloobin ng isang maliit na mamamayan
na nagmamalasakit sa ating bayan. Ito po ang dahilan kung bakit ginagawa po natin ito, upang marinig ang tinig ng maliliit sa ating lipunan na siyang salamin ng tunay na kalagayan ng ating bansa na naghirap dulot ng malaking pagkakamali sa ating buhay, at iyan po ay ang pagtangkilik sa mga Aquino na nagpanggap bilang mga bayani, ngunit sa katotohanan ay nagsilbing salot sa sambayan ng Pilipino. Inaamin po natin, isa po tayo sa naloko, at inaamin po natin na pinagsisisihan din natin kung bakit sinuportahan po natin ang mga Aquino. Pinagsisisihan po natin. Kaya nga po sinasabi natin ito ngayon nang sa gayon, hindi na muling maulit ang pagkakamali ng kasaysayan. Ang kamatayan ng mga Aquino ay hindi po blessing sa sambayan ng Pilipino. Hindi po. Hindi po dapat na iyan ay ipinagluluksa sapagkat wala pong naidulot sa buhay ng mga Pilipino ang mga Aquino. Nakakalungkot po na ito ay sinasabi natin sa panahon kalilibing lang kahapon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Ngunit ito po ang katotohanan na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Inuulit po natin, ang kamatayan ni Noynoy Aquino na pinaniniwalaan ng kanyang mga kapanalig na kanilang magagamit sa darating na halalan upang makapagduklok ng isang Aquino, hindi na po mangyayari. Sapagkat nalaman po natin na ang mga Aquino ay hindi blessing sa buhay ng mga Pilipino. Sila ang naging malaking kapahamakan. Sila ang naging pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng ating bansa. Pansamantala po, mga kabarangay, wawakasan po natin ang ating talakayan. At bilang paanyaya po, bilang pagsuporta po sa ating advokasya, inaanyayahan po natin na isubscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.